Naihain na sa Kamara ang 2026 National Expenditure Program na magsisilbing gabay sa pagpasa ng budget para sa susunod na taon. Para sa detalye, magbabalita mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ano-ano ang nakasaad sa NEP? Nasa 6.7 trillion pesos ang isinusulong ng national budget ng Department of Budget and Management para sa 2026. Mas mataas ng 7.4% para sa budget ng 2025. Kabilang sa mga sektor na may pinakamataas na budget ay ang education sector, kung saan makatatanggap ng 928.5 billion pesos ang Department of Education. Mas mataas ng 18.7% kumpara noong nakaraang taon, habang may 134.9 billion pesos naman ang mga state college at university, 33.9 billion pesos para sa Commission on Higher Education at 20.2 billion pesos ang inilaan para sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kasabay niyan, inihain na rin ang mga reformang gustong ipatupad sa budget hearings. Una, ang pagtanggal ng small committee, pati na ang pagbubukas ng House-Senate Budget Conference sa publiko, pag-iimbita ng civil society, people's organizations at pribadong sektor sa mga hearing, paghingi ng timely report sa paggamit ng budget sa Kamara at unahin ang mga proyekto na higit na kinakailangan ng mga Pilipino. Kanina, Cheryl, ipinalabas rin ang food delivery fresh from the Philippine Sea dito sa Batasan. Nanguna si Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Kasama rin si Akbayan Party List Representatives Percy Sentanya at Dada Piramis Mula, Dinagat Islands Representative Kakabagaw, Mamamayang Liberal Party List Laila de Lima at Albay 1st District Representative Crisel Lagman Luistro, pati ang direktor ng pelikula na si Baby Ruth Villarama. Cheryl, nais nga raw ng mga kongresista rito na magsilbi itong call for action para nga daw may paglaban pa ng mga Pilipino ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.